So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at saang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, siya nga pala, 2 days to go na lang before ang New Year. So kapag end of the year na mga kababayan, ang pinaka-common na question ay itatanong sa atin, ano ang New Year's resolution natin? Di ba yun po ang pinaka-common na question mga kababayan? Pero dito po sa ating channel, iibahin natin ang question. So my question is, ano ang wish natin sa year 2024 mga kababayan? Please, comment down below. At mamaya, babasahin ko yan ni Sir Ivan. Pero kapag tatanungin nyo si Sir Ivan na ano ang aking wish for year 2024, napakasimple lang po mga kababayan. Ang wish ko po sa next year na sana mangyayari po tungkol dito sa mga fake news peddlers, na sana yung mga napapakalat po ng mga fake news na ginagawa nilang content, yung mga fake news, sana makakasuhan na at sana makukulong na mga kababayan. At lalong-lalo na, sana pagmumultahin na ng ilang milyones. Kasi hindi po maganda ang kanilang ginagawa mga kababayan. Lagi nilang sinisiraan po yung isang tao, lalo na diba si PBBM, si Felisa, si BP Sara, lagi silang nagpapalabas ito ng mga fake news mga kababayan. Ang sabi nila at ang banat nila, according to him daw, according to my puting ahas, at saka sabi pa nila, sabi daw ng ibang vlogger, kapag ganun po ang kanilang mga argumento na inilalabas mga kababayan, that is considered po na rumor. So kapag rumor lang at walang konkreto dito na ebidensya at walang dokumento na ipapakita or even video, that is considered as fake news. So kapag ganyan po yung mga vlogger na yan, dapat kakasuhan na, ikukulong at pagmumultahin mga kababayan. At yan po ang wish sa Ivan sa year 2024. So agree ba kayo kay Sir Ivan mga kababayan? So anyways, I'm hoping po na sana maganda ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. At sana rin po mga kababayan na hindi nyo nakalimutan ang mag-pray ngayong araw. Lagi yung sinasabi dito at lagi ko yung nire-remind sa inyo kasi yung prayers, very important ho yan. Kahit 1 minute lang po na sana magpasalamat tayo sa ating Panginoon na ngayong araw ay gumising pa tayo at magpasalamat rin po tayo sa mga blessings na ating na-receive araw-araw at mga blessings na hindi natin nakikita. Okay? So please, don't forget to pray always every day. So, before na mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, well, you already know the program sa channel po ni Sir Ivan na before na mag-start po ng ating balitaan, i-shoutout muna natin ating top 5 commenters sa ating last vlog. Yung mga top 5 commenters po, sila po yung maraming binitawan ng mga comment dyan sa baba sa ating comment sections. At nandito po sa yung listahan mga kababayan, i-shoutout natin si Ma'am Shane Sibal, Wilde Sagayo, Iyeng Gementisa, Barkadahan Forever FM, and Ma'am Lori Mamawag. Also, pasalamatan rin po natin ang nabigay sa atin ng super thanks. Thank you so much kay Ma'am Crisilda Apare, nagbigay sa atin ng 10 Hong Kong dollar. Also, si Ma'am Sally Kapili, nagbigay sa atin ng 3 Australian dollar. Si Ma'am Ryan World Begins, nagbigay sa atin ng 10 US dollar. And Ma'am Army Lagaso, nagbigay sa atin ng 15 US dollar. Thank you so much. Yan po ang pambili ng pangkalaman ni Sir Ivan. Okay? Hindi po pangkape, pangkalamansi na. Diba, Kuya Badong? Pangkape sa'yo eh. Sa akin, pangkalamansi. So anyways, i-shoutout po natin ating mga early birds. Sila si Ma'am Mighty Baisa, Len Gonzales, Julian Sebelyeha, si Meme Albero, Florifigo Mapak, Jillian Quezon, and Bots Estela. Mga kababayan, meron po akong na-discovery na balita na kung saan ito po tungkol sa lagi nilang ginagawa na content ngayon at saka lagi nilang binibira ngayon si PBBM dahil daw sa isang pulburon video. Ngayon mga kababayan, naglibot-libot pa ako doon sa Twitter na kung saan meron pong nag-catch sa aking attention na kung saan ito pala ang video na kanilang pinagbabasihan po. Na sabi nila, lango na lango daw si PBBM sa pulburon. Mamaya papakita natin yan. And also,
Di ba naalala nyo na sinabi ko na kahapon, nasabi ko very impossible na gumagamit po si PBBM at saka wala pong video. Actually mga kabayan, hindi talaga natulog si Sir Ivan. Talagang niresos ko yan kung bakit or paano nila nakuha yung idea na yung mga kabayan. Asan pa po kay FPRRD. So while I'm digging deeper, alam nyo lang po si Sir Ivan, talagang mahilig tayo mag-research kasi ayaw ko na bibitawan ko yung issue na dyan lang mga kabayan. Kasi hanggang ngayon, kung napapansin nyo po, yan pa rin po ang ginagamit nila na pangtira po kay PBBM. Pulburon video mga kabayan. So until nakita ko na meron palang balita noon itong isang I'm not sure kung news outlet ba siya o isang komentary po na platform mga kabayan. Doon po napag-usapan si PBBM at that is year 1970s pa mga kabayan. So mamaya ipapakita ko po kung ano aking na-discovery at talagang nakakagulat ko. And I'm very sure, nakagulat ko ba yun? Nakagulat po. And I'm very sure na ito po yung pinaghahawakan ni Maharlika na balita mga kabayan or isang statement po. I'm sure ito po ang kanyang nakita. Pero yung video, syempre, ipapakita rin po natin yan and I want you to decide tungkol dito sa nakita nyo na video mga kabayan. Yan sa pag-uusapan rin po natin. So, I think nakita na po natin na bumibira na yung kapatid po ni Arlene Stone na kabayan. And recently, ipinakita ko rin po dito yung sagot ni Arlene Stone tungkol sa banat po at saka sa mga pasabog po ni yung si Kling Kling ba yun? Yung kapatid po ni Arlene mga kabayan. I think Kling Kling yata yung pangalan nun na kung saan na 'di ba sabi ko na nagbasa po ng script. So, kanina mga kabayan, may nakita ako na vlog niya, hindi na po nagbasa ng script. Pero may na-discover si Sir Ivan, actually, may napansin nga pala si Sir Ivan. Kasi alam niyo mga kababayan, kapag meron kong sasabihin dito na may napansin si Sir Ivan, alam ko naman po, yung mga haters dyan, yan po ang binabantay nila. Ito lang po sasabihin ko, may napansin po si Sir Ivan at hindi po yan paninira, okay? Well, actually, hindi na po nagbasa yung kapatid po ni Arlene mga kabayan. Saka, di ba kapag hindi tayo magbasa po ng script, walang script, at saka kapag bumaba na tayo na walang script, galing ho dito yan sa puso at sa isip mga kabayan. So, sumabog po itong si Klingling. Baka siguro, ayaw ko na sabihin. Baka siguro lang naman eh. Ikaw talaga Sir Ivan, pasaway ka eh. Mamaya papakita ko po yung video. And also mga kababayan, ipapakita ko rin po sa inyo na itong balita na to na meron kong i-feature nga pala na vlogger. Kasi nga galit na galit siya dito at pinaparinggan niya yung mga DBS, yung mga Duterte, Bastos supporter na kung saan sila na ngayon yung mga the new opposition mga kababayan. Kasi ang kilala po natin ng mga opposition, yung grupo po ng liberal, yung mga Pinklawan, ang grupo nila ni Lagman, nila ni Linilutang, sila po yung totoong di ba, original po ng mga opposition noon. Pero ang naging oposisyon ngayon, yun na po yung mga DBS, yung mga Duterte, Bastos supporter mga kababayan. At kitang-kita po yan. Meron kong feature sa inyo na isang vlogger na kung saan sumabog dito at talagang marami itong makukuha po na information galing sa kanya mga kababayan. At syempre, marami pang iba. Alam nyo lang po si Sir Ivan. Palagi itong mordalan ba ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. So, before na mag-start mga kababayan, syempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalanggap po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kababayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandiyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Hard na mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Unit Team supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters to ni Sir Ivan, mga Suki Tinsing Channel, thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome po natin ang ating mga new subscribers. Mga bagong pasok listing channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Alam
Alam niyo mga kababayan, maraming mga galit kapag merong ipapakita ito ng mga good news. Totoo lang, sabi nila, bugok daw ako. Tulog pa daw ako mga kababayan. Bakit daw nagbulag-bulagan ako? Baka bayad daw ng gobyerno natin. Masama na pala ngayon nang bubalita tayo ng mga good news. Well, yung good news na ipinapakita ko dito, merong documented ho yan. Meron pong balita ho yan from the government platforms. So kapag ipapakita ko pala dito sa ating channel, fake news na si Sir Ivan at bugok at saka tulog mga kababayan. Hindi ko daw nakita ang totoong nangyari sa gobyerno. Saan doon? Hindi ko naintindihan yung mga kababayan. Paano ba naging bugok yung tao na nagbabalita lang naman ng good news? Kasi ayaw ko na alam naman natin, saka aminin natin na meron naman talagang nangyayari po sa gobyerno natin na hindi natin gusto. Totoo naman talaga yan. Pero hindi naman po marami mga kababayan. Ayaw ko lang na matapakan dito at saka mawala po sa limelight yung mga totoong nangyari about sa mga good news, sa mga projects, sa mga upcoming projects, at yung update na mga investment na nakuha ni PBBM. Di ba mga kababayan? That is normal kasi ganun po ang ating channel. Dapat magbalita tayo ng mga good news dito at ayaw kong magiging tanga ang aking mga viewers. Okay? So before tayo mapunta doon sa mga napakainit po na mga issue, dito muna tayo po sa banggaan at palitan po ng mga hindi magandang salita ni between dito ni Arlen Stone versus sa kanyang kapatid mga kababayan. At mamaya sasabihin ko po kung ano ang aking naobserbahan. Okay? Sa mga haters mo na Sir Ivan, naobserbahan lang ha. So, for more details, let's watch this! Marami tayong topic pero doon muna tayo sa mga sinasabi ng mga dissidents, mga sinungaling sa madla. Sa mga hindi pa nakapanood sa una kong vlog, manood na po kayo. Pakilala ko lang ulit, ako si Tring Caminong Tormes, biological sister of Arlen Caminong Stone. And yung number 1 na sinungaling sa madlang people. So, para sa kaalaman ng lahat, Arlen Stone is 7 years in the ministry as a full-time worker, and I am 32 years of being full-time worker in the kingdom. Okay. Nasagot ko naman yung mga pagsisinungaling ni Arlen doon sa una kong vlog. Yung pagsisinungaling niya na pinilit daw siya na mag full-time. Gitraffic daw siya. Makapal lang talaga ang mukha niya siguro. Matindi ang kontrata siguro sa pera. Babaeng yan. Kaya lahat ng pagsisinungaling ginagawa. Baka naghihirap na talaga itong mga taong ito. Pinapakain ng pera para magsinungaling. Nasagot ko na rin yung pagiging pastoral daw niya. Wala yan siya sa listahan, mga kababayan. Wala sa listahan ng pastoral. Pamati lang niya yan. Mayroon ding mga pastoral talaga na mga kasabwat niya ngayon na giuto-uto din siya. Yung mga galing sa loob din ng mga pastoral na mga makalaman. Yung mga walang ginagawa kundi mamaligya sa kanilang mga laman. Yan yung mga kasama niya ngayon. Yan yun din yung nagpifeed sa kanya ng mga kasinungalingan. Kaya yun din yung dinadala niya sa madla. Yung kasinungalingan. Kahit anong klaseng kasinungalingan, merong tatayo na katotohanan. At dyan kayo nagkamali. Kayong mga sinungaling. Kayong mga nagdadrama-drama, nagipang-rape daw ko noon ni pastor. Mga feeling beautiful talaga kayo. Ang papangit nga ng mga iba sa mga balyena pa. Tapos gipang-rape daw kayo ni pastor. Wah! Nakakadiri ninyo. Kahit magharapan tayo, hindi kami matatakot sa inyo. Akala ninyo matakot kami sa inyo? In your dreams. Di kami takot sa mga sinungaling kagaya nyo. Kami pa inyong takutin na nasa katotohanan kami.
Inyong mga track record sa loob, habang mga FTMWs pa kayo, di masikmura ang mga pinaggagawa nyo, tapos gagawa at gagawa kayo ng mga storya para sirain ang reputasyon ng aming mahal na pastor. Walang hiya kayo. Kaya nyo ba kaming sagutin kung kami lahat tatayo sa inyong harapan, magpapatunay kung ano kayo? At kung sino si Pastor Apollo Sikibuloy? Ambisyoso at ambisyosa kayo. Dahil di nyo kaya ang magpalinis sa inyong mga ginagawang kabulastugan. Ayaw nyo i-correct kayo. Bagay lang talaga kayo na itapon kayo ng mga anghel sa labas. At ngayon, nasa labas na kayo? Choice man ninyo yan. Choice din namin itong manatili dito sa loob kasama ni Pastor. Manira kayo ng manira para maingganyo nyo kaming lumabas at makiisa sa inyong mga kampon ni Lucifer kayo. Kahit ano pang paninira ninyo. Kahit baliktarin man ninyo ang inyong pagsisinungaling. Alam namin ang totoo. Lokohin nyo man si Hontiveros, wag kami. Ang mga mas bobo lang sa inyo ang makinig sa inyo at makianib sa grupo nyo. Kayo mga former full-time workers, wag kayong magpapauto sa mga ito. Mabuti pa, manahimik na lang kayo. Mabuhay, mamumuhay na walang konsensya na bumabagaw-bag sa inyo. Kahit gawin nyo man ang lahat ng pagsisinungaling ninyo. Dahil sa pera. Ang pera mauubos at mauubos. Pero ang konsensya nyo, dadalhin nyo hanggang sa kamatayan ninyo. Alam nyo pa rin ang katotohanan. Dahil mapasubo kayo, lalo na kung susubuan na kayo ng pera, ganyan lang kababaw ang prinsipyo ninyo, mga bayaran. Sincero ako sa pagtitinda ko. Hindi ko ginagawa yung ginagawa ninyo. Ginagawa ninyo lang dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Tapos proud ka pa na asset ka sa loob. Oo nga, super pa nga eh. Super asset sa katigasan ng ulo mo. Kaya ka nga nagpipi-pipi kay ambisyosa ka. Gusto mo mas malaki ang kita mo kaysa itulong mo sa gawain ng Ama. Para makabili ka ng pansarili mong gusto. Kaya ka nga umalis eh. Kaya diskontento ka. Sa bagay, choice man ninyo yan. Hanggang doon lang ang papel nyo sa bansang kaharian. Tapos ngayon maninira kayo, pinipicture out nyo na naghihirap kami dito sa loob, na nagsisinungaling kayo sa madla, na pinapahirapan kami dito ni Pastor Apollo. Hoy, Arlene Stone, hindi namin ipagpalit ang buhay namin sa buhay na pinili ninyo. Kahit mga bata dito sa loob ng bansang kaharian, magaganda ang buhay namin dito lahat. At bakit kayo naninira? Dahil may ambisyon kayong kukunin ninyo ang mga gipang-invest ng mga pinagkakaisahan ng mga anak ng Ama sa loob ng bansang kaharian. Ano kayo? Hello? Mga mukhang pera talaga kayo, ang iba sa inyo. Niwala nga kayong karanasan sa sacrifice. Kung kwintahin, luging-lugi nga ang ministry sa inyo. Makakapal ang mukha nyo. Mga alimatok! Lalo na yung pinaka-leader nyong snakehead. Parang saan galing? Dumating kayo sa kingdom? Di nga kayo marunong maligo? Ang baho ninyo? Tapos ambisyoso? Pareho kayong lahat. Huwag kayo magpamati na matatakot kami sa inyo. Kaya kilala namin kayong lahat. Ito ang tandaan ninyo mga alipores ni Snakehead.
lalo ka na Arlene Stone, na speaker ng mga demonyo sa impyerno. Napasubo ka, di ba? With contract ba yan? Kaya grabe ang kapalan ng pagsisinungaling mo, kaya nagpautok ka sa mabahong kilikili na yan. At ngayon, ganun din ang ginagawa mo. Mangungutok ka rin sa madla. Kawawa naman yung mga bobong tao na mauto nyo. Senator Risa Hontiveros, mataas ang pagtingin ko sa inyo, ma'am. Pero kung ito, mga taong ito ang mag-uuto lang sa'yo, mabuti pa ang grade 1 section 10 sa'yo, ma'am. Kamay discerning pa at marunong pang mag-analyze sa lahat ng mga pinagsasabi. Huwag nyo ibaba ang kalidad ng inyong pagkasenador. Mauto lang pala kayo ng mga sinungaling na ito. At ito pa, ano daw yun? Pinapalo? Mabuti nga sa'yo, napalo ka. Kay magnanakaw ka sa kaban ng kingdom. Kay mukha kang pera. Makalaman ka. At ikaw, Arlene Stone, sinungaling ka. Pinalo ka. Kay bakit? Pinalo ka ba dahil mabait ka? Pareho tayong dalawa, pinalo din ako. Dahil ginamit natin ang pera ng ministry sa panunood natin ng sine. Gagaman di ay ka. Di dapat noon pa lang pinapapili tayo kung palo o lalabas. Di dapat pala noon pa lang pinili mo na sana ang lumabas pa. Dapat lumabas ka na noon pa. Ngayon lang kayo magreklamo. Kauto-uto na lang talaga sa mga senador na mapasok nyo sa inyong bulsa. Attention, honorable senators, your honor. Huwag kayong magpapauto sa mga ito. Mga lahi ng scammer yan dito sa loob na nagpapanggap ng mga workers. Pero kung ganyan din kayo, natural, magkampihan kayo. Mga scammer, mga oppressor. Pero hindi kami matatakot dahil nasa katotohanan kami. Siya nga pala, ano yung nabanggit niya na snakehead, mga kabayan? Sabi niya, snakehead, mabaho daw yung yung kilikili. Mabaho yung kilikili. Siya nga pala, please comment down below sino yung snakehead. Hindi ko kilala yun eh. So anyways, alam niyo yung inaasahan ko sana dito na sasabihin po ni Kring. Kring pala yung pangalan niya, na dapat kontrahin niya yung sinabi po ni Arlene Stone na kung saan naglilinis daw si Arlene Stone doon sa lupo ng kwarto ni Pastor Quiboloy. Sana pasinungalingan niya, kasi kapag hindi niya kontrahin yun, totoo yung mga kaabayan. Di ba sabi po ni Arlene Stone na kung bakit nakakuha siya ng ebidensya dito, kasi siya po ang naglinis sa loob po o sa kwarto po ni Pastor Quiboloy at meron siya nakita doon na mga tissues na ayon sa kanya at saka feeling ko lang, yun po ang ginamit daw pangpahid na mga, alam niyo na po. Hey, dapat yun po ang sagutin ni Kring pero hindi niya sinagot, mga kabayan. Basta puro lang sinungaling ka dahil nadala ka sa ganito ganyan, 'di ba? So mga kabayan, kapag tatanungin niyo si Sir Ivan, ano bang naobserbahan ko? 'Di ba ang kanyang buhok, mga kabayan, nagpa-straight na po, nagpa-rebond. Hey, joke lang. Eh, totoo naman talaga nagpa-ribbon, mga kabayan. Kasi yung first na video, 'di ba, hindi siya nagpaayos sa buhok doon. Medyo flat na pero hindi po nagpa-ribbon, mga kabayan. Makilala kasi natin yung buhok na ni-ribbon or hindi, 'di ba? Nag-upgrade. Hey! So anyways, mga kababayan, so alam nyo ba na nakita ko na rin po yung mga pastorals ni Pastor Quiboloy. Ang gaganda pala, mga kababayan, mga artistahin, no? Yun pala yung mga pastorals nila. At saka meron na rin po silang banat dito kay Arlene Stone. Meron silang vlog, mga kababayan. Saka sa next vlog natin, ipapakita ko po yung vlog ng mga pastorals. Kaya lang medyo may pagka-arte manalita, mga kababayan. Hindi ko alam, ganito pala yung mga pastorals. Medyo arte talaga magsalita eh. Pero siyempre, tatanggalin ko lang po yung meron silang dead air. Alam niyo ba yung medyo nag-isip pa sila kung ano kanilang sasabihin. Yun po ang dead air, mga kababayan. Marami kasi. Pero tatanggalin ko yung iba para hindi po sayang yung oras. At saka meron na po silang nasabi kasi doon. Kasi nakita ko na, mga kababayan, yung mga pastorals, kasi pati na po ang kanilang vlog. Kasi bumanat na sila eh. Normal ho yun. Dapat
suportaan na dito yung kanilang kingdom. Normal lang yung mga kabayan. So, inaasahan na ngayon ni Sir Ivan na alam ko, one of these days, magsasalita na dito yung mga pastorals mismo. Yung mga legit po na mga pastorals. Ang gaganda talaga mga kabayan. Kaya lang, meron silang nasabi doon na medyo foul words na. At saka, I'm sure ito po ay magkaproblema po yung YouTube doon mga kabayan. So, yung mga words na yon tatanggalin lang po ni Sir Ivan para ma-represent ko sa inyo para sasabihin dito na totoo aking sinasabi. Okay? So, dyan naman tayo sa ibang usapin. Ipapakita ko muna sa inyo yung vlogger mga kababayan na kung saan, siyempre, hindi niya nagustuhan po yung mga ginagawa ngayon ng mga DBS, yung mga Duterte Basto supporter, tungkol ito sa mga paninira nila kay PBBM, kay Felisa, kay Bibi Sara, at saka sa gobyerno natin. Sila kasi yung mga original. Sila po yung mga bago ngayon na opposition team, yung DBS mga kababayan. Kasi nga, 'di ba, inaasahan natin or pag-aakala natin yung original po ng mga oposisyon, yung grupo ng mga Pinklawan. Pero yung mga Pinklawan ngayon, takip bibig ng makabayan. Bakit? Kasi nakikita na ho nila na meron nang bumibira sa gobyerno, meron nang bumibira dito sa mga Marcos na mga vlogger. Kaya nga takibibig nandito yung mga Pinklawan at kumakain na lang po ng popcorn mga kabayan. Talagang hinihintay lang nila dito kung meron nang sumabog po at talagang makasira na sa gobyerno natin. Kasi ang banat po ng mga ibang Duterte na mga rabid, tatanggalin nila si PBBM sa bilang Pangulo. Diba? Yan po ang kanilang goal mga kabayan. Kasi nga, hindi nila nauto si PBBM, hindi nila napibirahan si PBBM, at hindi sila napagbigyan po ng posisyon ni PBBM, kaya nagaganyan sila. Kaya plano talaga nilang tatanggalin na po si PBBM bilang Pangulo po ng ating bansa. Anyways, ipapakita ko sa inyo si Mike Abe. So, for more details, let's watch this. Mga Duterte supporters. Kasi yung Duterte supporters, hindi naman sila oposisyon. Dapat nga administration sila dahil unitin, pero hindi eh. Parang oposisyon. Pero ang lehitimong oposisyon, katulad ng aking mga binanggit na, ang Liberal Party. Yung grupo ni na Dilima, Lagman, basta yung Liberal Party. Wala na yata si Leni Robredo sa kanila. Basta yung Liberal Party, yan ang recognized ng COMELEC na political party na oposisyon. Noon at hanggang ngayon. Okay? Kaya sila yung lehitimong oposisyon. Pero kung yung mapapansin, walang masyadong batikos, ang lehitimong oposisyon ng Liberal Party laban sa gobyerno. Ang mas maingay at mga below the belt ang mga batikos ay yung mga Duterte supporters. Si dating Pangulong Duterte, hindi naman masyado bumabatikos di ba? Si Vice President Sara Duterte, ganoon din. Alam mo, bilib din ako dito kay Duterte at Sara, yung mga Duterte, kasi hindi naman sila namimersonal na masyado, tahimik lang, iniiba lang, o ginagatungan lang para magalit. Pero alam ni dating Pangulong Duterte kung ano ang takbo ng gobyerno, hindi ganun kadali. Mahirap talaga. Maraming problema. Kaya lang ginagamit siya ng mga Duterte supporters. Yung mga statement ni Sara at saka ni dating Pangulong Duterte, ginagamit ng kanya mga taga-suporta para galitin ang bayan at siraan ang gobyerno. Pero sa totoo, hindi naman yan talaga yung tunay na layunin. Palabiro lang si Duterte na ginagamit kahit biro, ginagamit ng mga taga-suporta niya para sirain ang gobyerno. Ganun nakikita ko. Hindi naman ganun kasama itong Duterte. Alam nila kung ano ang kailangan ng ating bansa. Kaya lang ginagamit sila. Okay? Ngayon, napapansin ko, mas maingay yung Duterte supporters kaysa sa lehitimong oposisyon. Ang Duterte supporters, ang layunin nila, bumalik sila sa kailang kapangyarihan. Matanggal si Marcos sa Malacanang. Yan ang layunin ng Duterte supporters. Okay? Yung oposisyon, hindi naman ganun. Ang gusto ng oposisyon ay alamin lang kung ang mga programa at ginagawa ng ating kasalukuyang gobyerno inaayon sa batas. Yan kasi ang oposisyon, legitimate opposition, dapat constructive ang dating. Wake up call kasi kailangan sa isang demokrasyang bansa ang oposisyon. Yung oposisyon na nasa lugar, hindi yung oposisyon na destabilization ng galaw. Di ba? Ang Liberal Party, legitimate opposition, wala silang galaw ng destabilization. Nakatutok lang sila sa good governance ng Marcos administration kung naaayon sa mga batas. Kaya tama yung pagiging opposition nila. Yun naman ang kailangan natin. At hindi naman pwede na walang opposition kasi kahit sa bansa may opposition. Ang isang nakakalito na hindi mo maintindihan kung hindi ang isa lang ang dahilan
inggit, galit, or gusto maghawak ng poder ang supporters ng Duterte. Yung supporters, hindi si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, hindi naman ambisyon ni Pangulong Duterte bumalik ulit sa Malacanang. Yun lang ho, mga supporters nila ang atat na atat. Ginagamit ang mga Duterte, ginagamit ang mga statement ng Duterte para pang-away sa gobyerno, sa Kongreso at Senado. So, diba? Sila yung magugulo. Kaya, isa lang ang oposisyon. Itong kabila, political ambition. Yung galaw ng mga DS. Itong Liberal Party, ginagawa nila ang kanilang pagiging legitimate na oposisyon. Kaya maganda rin dahil nga inuulit ko para sa kaalaman nyo, baka yung iba ayaw maniwala, ang oposisyon basta constructive ang dating, yan ay kailangan ng demokrasya. Kaya kanyang mapapansin, ang Marcos administration walang ginagawang pagbatikos kahit kanino sa Duterte group or sa oposisyon. Di ba? Pero yung Duterte supporters, mga below the belt na yung mga batikos. Ang binabatikos nila Marcos administration, pero hindi nila binabatikos yung legitimate opposition. Di ba? Nakita nyo? Nagbanggaan na ba yung Duterte at saka yung Liberal Party? Hindi pa. Ngayon lang, palagay ko bagong taon, 2024, mag-uumpisa na yan. Kasi si Dilima, dating senador, siya na yung spokesman ng Liberal Party. Pero yung ibang mga taga-oposisyon, hindi gaano maingay. Di ba? Ayan, yan ho yung galaw ngayon. Kaya maging maingat tayo, alamin natin. Ang mahalaga ay tayo mga Pilipino, kayo dito at sa abroad, ay manindigan para sa tama. Huwag na huwag kayong maninindigan dahil kayo ay nalinlang ng mga mapanglinlang na mga balita, fake news, panira, personal na mga pagbatikos. Wala yan. Hindi po yan makakadagdag ng inyong talino at kaalaman pagka personal ang isyong pinag-uusapan. Diba? Okay, so anyways, before tayo mag-jump sa ating next topic, well, shoutout muna natin ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Shoutout natin si Moonflower, Angelita Holsinger, Marlene De Los Santos, Maricel Nabora, Blazy Caronan, Dinya Santos, Nonoy Floren Hills, Leo Toto, Lady Neth, Marlon, Maria Midasiplon, at kasama rin po natin si Sis Queen, Rusa Gonzaga, Bulaang Propeta TV. Kasama rin po natin si Ma'am Garglia, si Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, J Cabal, Lentek Power Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JCC, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfy, Tata Emik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hearts of Virgilio, Ver Fajardo, Luis Nabasero, Wilma Malabanan, Mayes De Leon, Regine Kudama, and Ma'am Rosami Cadabos. Mga kababayan, ipapakita ko na sa inyo yung aking discovery doon sa Twitter at saka pati po siyempre sa Google na kung saan ito pala ang pinagbabasihan nila na video, mga kababayan, kay PBM. Ito ang pinagbabasihan nila. Alam nyo yung kung bakit ko nalaman niya, mga kababayan? Kasi nga kumalat doon at nakita ko doon sa captions pati doon sa mga comment, ito pala yung hawak nila. Kaya nga sabi po ni naalala nyo, sabi po ni Jason na hindi na siya excited na makita muli yung video ni PB, mga kababayan. Di ba sabi niya, naalala ba natin yon? Kaya pala, kasi nakita na niya at ito pala ang pinagbabasihan nila, mga kababayan. How tanga naman. Tingnan nyo, yung tao na mer gumaganon, mga kababayan, ibig sabihin, gumagamit na kaagad ng pulburon kasi nahabit yung ganun, mga kababayan. Pero yung mukha ni PBM, hindi naman po mukhang gumagamit yan. Healthy nga yung mukha ni PBM, mga kababayan. At saka yung mga habit na ganyan, lahat ng tao, ganun po yan. Kapag meron tayong iniisip or meron tayong nagre-rehearse tayo sa ating sasabihin kung ano po yung gusto niyang sabihin at hindi natin nilalabas ang ating boses, mga kababayan, di ba gumaganon-ganon tayo? Normal lang ho sa tao yan. Kasi nga, during ho yan sa speech po sa pangkampanya ni PBM. So, normal po, marami siyang iniisip, mga kababayan. Kaya siya, ganun po ang kanyang habit. Normal lang ho yan. At saka, ma-analyze naman natin yan. Ganun, ayan pala yung video na pinagbabasihan ni Maharlika, ni Bagoong Lipunan, ni Makanas, mga tanga lamang gunggong na yon. Ngayon, mga kababayan, so, while I'm digging deeper doon po sa Google, kasi nga, meron pa rin lumalabas na
na meron tayong isang vlog na BLOG na isang platform po na parang news outlet. Doon po sa website na The Cordilleran Sun, meron po sila napag-usapan doon na yung tungkol po sa polvoron issue daw ni PBBM Makabayan. Pero that is year 2021 pa. Tingnan nyo, November 28, 2021, that is before pa po sa presidential campaign po ni PBBM. I think dito po nagbabase si FPRRD. Kasi ayon dito sa balita mga kababayan, gulat nga ako ang sabi to sa statement, Bongbong Marcos supplied them with cocaine, alcohol, and other drugs during a musical tour in 1978 or 1979, according to the circulating. So yung circulating mga kababayan, babasahin natin po yung konteksto. Sabi nito, the circulating post contained a supposed excerpt from the interview published in the magazine. Here's the supposed excerpt. Well, I remember when we had this homecoming tour in England sometimes in 78 or 79. There was this young kid who is the son of the president of the Philippines. He hung around with us for 2 months, riding with our tour bus and plane, staying in hotels and acting like a roadie. He provided us kilos and kilos of cocaine, expensive alcohols, and other drugs for free just to be with us. But then, his father got wind of his partying ways with us. And one day, he was forcibly taken by some government agents during our concert in Manchester and flown immediately back to his country. That was the last time we heard of him until we heard that his father was overthrown by a peaceful revolution in 1986. So yan po ang balita mga kababayan. Nagulat nga Pero itatanong ko lang po dito. Sino bang nakakalam sa balita na ito mga kababayan? Sa mga Marcos loyalists na nandito po, please enlighten us kung totoo ba tong balita na ito mga kababayan. That is year 1978 daw or 76 or 78 yung issue na yan. Kasi siyempre wala pa tayo sa panahon na yon, pero yung mga Marcos loyalists nandyan na po sa panahon na yung mga kababayan. So sila po dito ang makakasagot na yan. So di ba sabi ko sa inyo na siguro, hindi natin alam na sa panahon po sa teens pa ni PBBM, di ba sinabi ko the other day mga kababayan na siguro hindi natin alam kasi yung mga edad na yan, teens pa, hamtong pa, siyempre medyo mahilig po mag-experiment, curious yung mga tao na ganyan o yung edad na yan, hindi malayo po na siguro po hindi ko sinabi na totoo yan, siguro lang, baka natikman po ni PBBM. Pero alam nyo, yung pamilya Marcos, kilala naman natin sila at saka I'm sure naisip po yan ni PBBM kung sakali lang gumamit siya, naisip niya kalaunan na hindi po maganda yung epekto niyan yung pulbor mga kababayan. That is year 70s, 78 or 76. Pero after po nung nagkasakit na po si Apo Lakay, nabalitaan natin na si PBBM ay dinonate ang kanyang kidney mga kababayan, siyang papa. So dahil po na isa lang po ang kidney ni PBBM, I am very very sure na careful na siya sa kanyang ini-intake mga kababayan, kinakain or yung fluid kasi nga isa na lang po ang kanyang kidney. So probably maybe po sa kanyang bata-bata pa siya na time, siguro natikman po ni PBBM. At ayon dito sa mga comment ng ating mga kababayan, mga solid viewers, babasahin ko lang po yung comment ni Ma'am Alicia Leak. Sabi niya, no drugs. PBBM is a very intelligent and a nice person. Sinisiraan lang nila si PBBM, lahat na pwedeng ibato. Ang sasama ng mga tao dyan, pero nakikinabang sila sa lahat ng good things from PBBM like modernization, agriculture, development, education benefits, kadiwa at mga ayudas. PBBM speech is so bright and consistent. Yes, totoo yan. That's not a sign of drugs. I agree talaga dito Ma'am Alicia. Perhaps when he was a teenager, he experiments. But that's it. People in Pinas are it good and bragging bad against people. Thanks Sir Ivan. So at least sinabi to ni Ma'am Alicia na baka si PBBM sa kanyang teens po na panahon nag-experiment si PBBM. So thank you nga pala kay Ma'am Alicia dito po sa kanyang comment. And also basahin na po natin yung comment ni Ma'am Shimizu LV. Sabi niya, mga hayop kayo. Wow.
Ano bardagol talaga eh. Mga hayop kayo, lalo na itong mga alipores ni Hitad. Puro abnormal ang mga nakapaligid. Kahit ano na lang pinagsasabi, mahiya-hiya kayo sa paninira nyo kay PBBM. Sana mahuli kayo, palayasin kayo dyan sa USA, buwaka ng ina mo rin, gusto mo lang kumita, hangol ka. In your face. At sabi pa dito, dagdag natin mga kababayan, sabi ni user QC, good morning or good afternoon. Ako po si Malo. May tanong lang po ako, bakit po napagulo ng gobyerno natin? Puro siraan, di na matigil. Ano ba ang nangyari? Actually, ma'am or sir, hindi ko alam kasi user mga kababayan. Well, ang nagpapagulo talaga dito, yung kabilang kampo po. Yung mga binanggit ko kanina at binanggit rin po ni Mike Abe, yung DBS, yung Duterte Bastos supporter. Well, alam ho natin na marami pong mga DDS na mga matitino. Yung mga nandito po ng mga DDS, mga matitino ho yan mga kababayan, malawak ho yan na may meron yang malawak na pag-uunawa. Pero meron din po siyempre mga rabid na ayaw po kay BBM kasi nga meron silang pansariling interest. So, ma'am, sir, meron silang pansariling interest. Hindi kasi nila napirahan si BBM at hindi naman talaga kaya na utuin nila si BBM, hindi sila nabigyan ito ng ng kanilang gusto po na posisyon diyan sa gobernador natin, kaya ginugulo nila yung gobernador natin. Kasi ang iniisip lang nila mga kababayan, hindi sila nag-isip-isip dito kung nakasira ba sa gobernador natin, nakasira ba sa bansa natin, bansang Pilipinas ang kanilang pinagagawa, kasi ang iniisip nila, ito po ay survival sa kanilang bulsa mga kababayan. At yan po ang totoo. Lagi lang sinasabi na kapag ikaw daw isang pro-government na supporter or vlogger, bayaran daw. Pero mas marami pong mga ebidensya nagpapatunay na sila dito yung totoong bayaran mga kababayan. Pinapahid lang nila sa amin ang kanilang ginagawa, di ba? So yan po ang totoong rason kung bakit sila nagaganyan mga kababayan. Kasi nga, siyempre, nag-atat na sila na maupo po sa posisyon po si Bibi Sara bilang presidente. Kasi si Bibi Sara, na sila, pag-aakala nila na mauto nila si Bibi Sara. Pero si Bibi Sara, mautak rin po yan mga kababayan. Binantayan na sila ni Bibi Sara. Diba the other day, nabalita ko dito, na umabot po sa office ni Bibi Sara na ginamit ang kanyang pangalan kasi dito sa ginagawang pangulikta po ng pera na ito pong ginagawa po ng mga DBS. Nangulikta silang pera at ginagamit po yung pangalan ni Bibi Sara. So, binabantayan sila ni Bibi Sara mga kababayan. Okay? So, anyway, siya nga pala mga kababayan, mamaya magbabiyahe na si Sir Ivan papunta po sa Tacloban kasi nga ang flight ko mga kababayan this coming New Year. So pumunta na sa Tacloban si Sir Ivan at pupunta rin po ako sa Maynila. So hopefully lang ha, sana makapag-vlog si Sir Ivan. Okay? So yan po ang ating mga nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa langit, ipinagdarasal ko po ngayong araw ang aking pamilya. Sana po ay madalas na lumapit sa iyo ang aking pamilya upang sambahin ka at mapalapit sa iyo. Naway sundin po namin ang iyong mga turo at luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay. Naway huwag mo pong hayaang sakupin ng takot at kalungkutan ang aming mga puso kapag dumating ang mga problema at karamdaman sa aking pamilya. Sa halip po, bigyan mo po kami ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga ito. O Panginoon, bantayan mo po ang aking pamilya, pangunahan ang kanilang buhay at samahan sila. Idinadalangin ko po ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama.